Sobrang bilis ang tibok ng puso ni Asha na para bang gusto nang kumawala mula sa dibdib niya. Nakayuko siya, mahigpit ang hawak sa laylayan ng suot na uniforme. Hindi niya maitaas ang tingin dahil bawat salitang lumalabas mula kay Mrs. Baltimore ay para bang matalim na kutsilyo na tumatama sa dibdib niya at nagiiwan ng malalaki at malalim na sugat. Pinagkatiwalaan kita, mariing sabi ng ginang. Ang boses nito ay malamig, ngunit puno ng galit. Binigyan kita ng trabaho. Tinuring na parang pamilya. Tapos ganitong isusukli mo sa akin. Hindi gumalaw si Asha sa kinatatayuan niya. Hindi siya makapagsalita. Para bang nawalan siya ng kakayahan na makapagsalita at ipagtanggol ang kanyang sarili dahil sa loob ng ilang taon ng paninilbihan niya sa mansyon ng mga Baltimore ay ngayon niya lang ito nakita ng ganito ang galit. Noon kasi ay pamilya na ang turing nito sa kanya. Pero dahil sa isang kasalanan na hindi niya naman ginawa, ay tila ba magbabago ang lahat. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Paano mo nagawa na pag nakawan ako? Matapos ang lahat ng naitulong ko sa'yo at sa pamilya mo ha, Asha? Hindi mo naman sana kailangan na gawin to. Kung kailangan mo ng pera ay maaari mo namang sabihin sa akin. Dahil nakahanda naman akong tulungan ka kung kinakailangan. Hindi ko po talaga ginawa yun, ma'am. Halos pabulong at nauutal niyang sagot. Kailanman, hindi ko po magagawang magnakaw. Pinalaki po ako ng maayos sa mga magulang ko. Tumigil ka! Singit bigla ng boses sa likod niya. Si Letty, isa ring kasambahay, at siyang nagsabi sa kanilang amo na nagnakaw daw siya, bagay na pinapabulaanan ni Asha dahil hindi niya naman talaga iyon ginawa. Nakakunot ang noo ni Letty, nakahalukip-kip at halos hindi maitago ang ngising tagumpay sa labi. Puro ka kasinungalingan, Asha. Bakit hindi mo nalang ba aminin ang totoo na nagnakaw ka? Wala ka naman ng kawala dahil huling-huli ka na. Sabi nito, sabay tingin sa kanilang mga amo. Ma'am, nakita ko talaga. Siyang huling pumasok sa kwarto ninyo. At siya lang naman ang may pagkakataon. Wala na pong iba. Hindi totoo ang sinasabi ni Letty. Kahit kailan, hindi niya ginawa iyon. Ngunit, paano niyang ipagtatanggol ang sarili kung puro kasinungalingan ang ibinabato sa kanya? At tila ba wala nang may nais na paniwalaan siya? Ma'am, hayaan niyo po akong makapagpaliwanag. Bago pa makapagpatuloy si Asha, nagsalita na ulit si Mrs. Baltimore. Huwag mo akong gawing tanga. Sinabi na nilang lahat sa akin na ikaw ang may gawa. At ikaw ang nakita sa kwarto ko bago nawala ang kwantas. Ano bang paliwanag ang gusto mong gawin, ha? Lalo pang nag-init ang mga mata ni Asha, pero pinigilan niya ang pagtulo ng kanyang luha. Hindi siya iiyak sa harap ng taong pinagsisilbihan niya ng buong puso. At sa harap ng taong nagbibintang sa kanya, kahit wala naman talaga siyang maling nagawa. Ma'am, hindi po talaga ako pumasok sa kwarto ninyo. Wala po akong kinuha. Wala pa akong ninanakaw kahit kailan. Christina. Nagbukas ang malaking pintuan at pumasok si Mr. Baltimore, ang asawa ng among babae. Kanina pa itong nasa mansyon. Ayaw lang makisali sa gulo at hinayaan ng asawa na lamang ang umayos, ngunit tila hindi na rin ito nakatiis kung kaya'y lumapit na rin sa kanila. Tumigil naman ang mga sigawan nang marinig ang boses ni Mr. Baltimore. Mabuti naman at nandito ka na, Antonio. Dahil gusto ko nang paalisin ang magnanakaw na to dito sa mansyon. Hindi natin siya maaaring paalisin kung wala tayong sapat na ebidensya. Wika ng senyor. Nawawalang kwentas ko. Hindi naman ito basta-basta mawawala. Hindi pa ba sapat ang testimonya ng mga nakakita bilang patunay na ninakaw niya ang mahalagang kwentas ko? Oo nga't may paratang sa kanya. Pero hindi ibig sabihin nun na siya agad ang may kasalanan. Sagot ng senyor. Hindi tayo pwedeng magparusa dahil lang sa hinala. Nag-iba ang mukha ni Mrs. Baltimore. Dumilim.
Antonio, kailangan mo panagot ang taong may sala. Kailangan mo parusahan ang nagnakaw sa kwentas ko. Alam ko, madiin na sagot ng senyor. Pero wala ka pang sapat na patunay na si Asha ngang nagnakaw para parusahan agad siya. Kailangan natin ng katotohanan, hindi lang ng emosyon. Hindi na mga sabi-sabing siya ngang may gawa, pero wala namang maipakita sa atin na sapat na ebidensya. Nag-umpisa nang magtalo ang mag-asawa. Nakayuko lamang si Asha. Si Letty nakayuko lang din sa likod. Nakangisip, waring enjoy na enjoy sa kaguluhan. Habang umiinit ang tensyon sa pagitan ng mag-asawang Baltimore, biglang tumahimik ang paligid ng may dumaan at sandaling tumingin sa kanila. Si Vicarious Knight Baltimore, ang panganay na anak ng mag-asawa. Hindi ito gaya ng ibang miyembro ng pamilya na may mabait na aura. Dahil si Knight ay mas seryoso, mas intimidating ang dating. Kaya nga sa lahat ng amo nila, ito ang pinakakatakutan ng lahat. Nakasuot pa rin ang binata ng puting uniform. Isa kasi itong kapitan sa malalaking cruise na pag-aari rin naman ng pamilya Baltimore. Malamig ang tingin nito sa kanila na maging ang magulang nito ay natigil sa pagtatalo. Hindi ito lumapit sa kanina ni hindi rin ito nagsalita. Tumigil lamang ng ilang segundo. Marahil ay nagtataka sa nangyayari sa ngayon. Samantalang si Asha naman ay hindi nakatingin dito ng diretso dahil nahihiya siya. Dahil alam niya na narinig nito ang lahat. Ang maling bentang. Ang mga sigawan na siya ang ugat. Ilang sandali pa ay naglakas loob siyang tingnan nito. Sakto naman na tumingin din sa kanyang binata. Sandaling-sandali lang ang tingin nito sa kanya. Ngunit sapat na para mag-iwan ng marka at manghina siya sa kaba. Ang tingin nitong parang sinusukat siya. Parang iniisip din na magnanakaw nga siya. Nang magpatuloy ito sa paglalakad, saka lang din naputol ang katahimikan at muling nagtalo ang mag-asawang Baltimore. Hindi mo siya pwedeng tanggalin. Ulit na Mr. Baltimore, hindi tayo katiwa-tiwala kung puro hinala lang ang basehan. Hindi mo ako naiintindihan, Antonio, sagot ni Mrs. Baltimore. Ganon pa man ay hindi pa rin siya inalis sa mga ito sa trabaho dahil wala naman daw silang sapat na patunay na may nagawa nga siyang kasalanan. Sinabihan din siya ng mga Baltimore na hindi siya maaaring umalis sa trabaho habang wala pang sapat na patunay na may kasalanan nga siyang nagawa. Kaya naman sa nakalipas sa buong araw, damang-dama ni Asha ang okasasyon at ang mga matatalim na tingin na ibinato sa kanya ng ibang kasama sa trabaho, lalo na si Letty. Kahit lumipas na ang 2 araw, parang sariwa pa rin ang sakit sa dibdib niya. Mabuti na lamang. Pero mabuti na lamang talaga at hindi siya natanggal sa trabaho. Hanggang ngayon ay pinagpapasyahan pa ng mga Baltimore na palampasin muna ang issue dahil wala namang napatunayang ebidensya laban sa kanya. Pero hindi nangangahulugan na ligtas na siya. Sa tuwing dumadaan siya sa mga pasilyo, dama niya ang mga tingin na parang sukat na sukat ang pagkatao niya. Tahimik pero mapanlait. Isa-isang kasambahay ang umiwas sa kanya para bang may sakit siyang nakakahawa. Parang ang simpleng paglapit sa kanya ay maaaring magdulot ng kapahamakan. Isa lang ang hindi dumastansya sa kanya at iyon ay ang matandang kasambahay na si Manang Mabel. At pinakamasama sa lahat, si Letty. Kahit hindi na ipinursu ni Mrs. Baltimore ang pagtanggal sa kanya, hindi pa rin tumigil si Letty sa pagsira sa pangalan niya. Sa lahat ng pagkakataon, nilalapastangan nito ang presensya na. May mga bulong, may mga tingin, may mga ngising ng aasar na para bang naghihintay lamang ito ng panibagong pagkakataon para ibagsak siyang muli. Hindi na kinaya ni Asha. Isang hapon, habang silang dalawa lang nasa laundry area, hinarap niya si Letty. Letty, huminga siya ng malalim. Pilit pinatitibay ang loob. Ano ba talagang problema mo sa akin? Bakit ba ganito na lang ang galit mo sa akin? Wala naman ako maling nagawa sa'yo, hindi ba? Bakit ba kailangan mo akong siraan at palabasin na nagnakaw ako kahit hindi naman yung totoo? Nag-angat ng tingin si Letty
At agad siyang binigyan ng mapanghamong ngiti. Wala naman akong problema sa'yo, Asha. Sa ating dalawa, ikaw ang may problema. Kasi ikaw tong nagnakaw, hindi ba? Tumaas ang kilay nito. Alam natin pareho na hindi totoo yon. At alam din natin na hindi mo ako nakita na pumasok sa kwarto ni Ma'am ng araw na yon. Sadyang sira lamang ang CCTV kaya hindi ko yan napatunayan. Pero pare-pareho nating alam ko anong totoo. Alam kong nagnakaw ka, Asha. Hindi mo na kailangan na itanggi yun dahil huling-huli ka na nga, oh. Sumbat pa nito. Kaya kung ako sa'yo, Asha, maghanap ka na lang ng ibang trabaho. Hindi ka na bebelong dito. Pero bakit? Bakit mo to ginagawa sa akin? May panginginig na boses niya. May ginawa ba ako sa'yo? Ano ba talagang dahilan? Naiingit ka ba sa akin kaya mo to ginagawa? Humalukip-kip si Letty at naglakad palapit bago sumagot ang mas malapit sa mukha niya. Inggit? Tumaas ang kilay nito. Tsaka nagsalita ng may laman ng bawat salita. Hindi ako naiinggit sa'yo. Sino ka ba sa akala mo? Wala namang nakakainggit sa'yo. Sadyang nakakainis ka lang. Palagi ka kasing pinupuri. Lagi kang bida. Kahit bago ka, laging ikaw ang magaling. Ikaw ang maaasahan. Ikaw na lang ay laging nakikita ng lahat. Nag-ikot ang mata, tsaka dinuro pa siya nito sa balikat. Sawang-sawa na ako sa mukha mo. Kaya gusto ko tang mawala. At ngayon, may dahilan na para mawala ka sa landas ko. Dahil magnanakaw ka. Ninakaw mo ang kwentas ni Ma'am. Parang pinagsakluban ng langit at lupa si Asha sa dahilan nito. Nanlumo talaga siya. Napakababaw lamang ng dahilan ni Letty para ipahamak siya ng ganito. Hindi na siya umimik. Mas lalo naman naging mapait ang pakiramdam niya na para bang kahit anong gawin niyang tama, talo pa rin siya sa mata ng iba. Kahit pa alam niya na ang totoo na kaya lang naman ito ginawa ni Letty dahil lang sa labis na paninibugho sa atensyon na nakuha niya. Kinagabihan, habang nasa kusina siya at naghahanda ng hapunan, pakiramdam niya ay lalo siyang nag-iisa. Kasi iwas na iwas ang lahat at walang may nais na tulungan siya. Wala siyang kakampi, walang naniniwala sa kanya. At lahat ay lumalayong parang siyang salarin sa isang krimeng hindi niya nagawa. Nagsimula siya sa paggawa ng salad habang nanginginig ang kamay niya. Wala kasi siyang maayos na tulog kaya nangihina na rin ang katawan niya ngayon. Naririnig niya ang mga bulong sa kabilang sulok. Mga kasamahan sa trabaho na sumasama ang tingin pag napapadaan siya. Makalipas ang ilang sandali, natigil ang bulungan ng mga ito nang pumasok sa kusina si Knight Baltimore. Lahat ay nag-iwas ng tingin. Ang iba ay napayuko at nagkunwari na abala sa kanilang ginagawa. Ganon din naman ang ginawa ni Asha. Sa katunayan ay lalo pa siyang kinakabahan sa presensya ng binata. Natatakot siya na baka pagalitan din siya nito o mapagsabihan ng kung ano-ano. Pero ang binata, naupo lamang. Dama ni Asha na may mga mata na nakatutok sa kanya. Hindi iyon bastang mapang-usig na tingin ng mga katrabaho niya. Ngunit, mas intense na uri ng tingin. Mas nakakapanghina. Mariin siyang lumunok bago lakas loob na lumingon sa direksyon ng among binata na tila sandali niya nakalimutan. Ang huminga nang magtagpo ang kanilang mga mata. Hindi niya mabasa ang ekspresyon ni Knight habang nakatingin ito sa kanya. Hindi galit, pero hindi rin uri ng tingin na nagsasabi na hindi ito galit sa kanya. Mabilis na iniwas ni Asha ang tingin niya dahil pakiramdam niya ay hindi na siya makahinga. Asha, uwi ka ng binata. Ipagtimpla mo ako ng kape. Parang may kumalabog sa dibdib niya sa sandaling binanggit nito ang pangalan niya. Inakala niya talagang pagagalitan na siya nito. Napakapit pa siya sa counter at bahagyang nakayuko. Mabuti na lang at nagpapatimpla lang ito ng kape. Opo sir, sagot niya. Habang naghahanda siya ng tasa, ramdam na ramdam pa rin ang titig nito sa kanya. Ramdam niya ang pagsusuri, para bang sinusukat talaga nito ang pagkatao niya. At inaalam kung may gagawin ba siyang hindi kaaya-aya. Iyon ang uri ng titig na nagsasabi
na hindi siya nito pinagkakatiwalaan. Nanginginig ang kamay niyang ibinuhos ang tubig sa tasa. Ngunit kahit anong pilit niyang gawing steady ang sarili, hindi niya mapigil ang lungkot at takot na bumabalot sa kanya. Bago niya maabot ang tasa sa kanya, nagsalita ulit si Knight. "You need to calm down, Asha. Kanina ka pang nanginginig." Napatingin siya dito. "Sorry po, sir." Tumango lamang ang binata pero hindi pa rin inalis ang mapangsuring titig sa kanya. Sa hapong iyon, nagtipon sa malawak na sala sina Mr. at Mrs. Baltimore. Tahimik ang buong mansyon. Maliban sa mahihinang tunog ng grandfather clock, kapwa seryoso ang mga mukha ng mag-asawa. Si Mrs. Baltimore ang unang nagsalita. Hawak pa rin nito ang tasa ng tsaa na halos hindi nababawasan. "Hindi ko talaga maintindihan, Antonio. Anito, si Asher mabuti namang bata noon. Maayos naman siyang magtrabaho. Pero hindi ko lubos akalaing magagawa niya ang bagay na yon." Umupo ng mas maayos si Mr. Baltimore. Nagbuntong hininga bago sumagot. "I know Clara is hardworking." Sagot niya. "Honestly, I didn't expect this from her either. Kaya naman hindi agad ako naniniwala na siyang kumuha sa kwintas mo. Kahit na may nang-aakusa pa sa kanya." Napakunot ang noon ng ginang. "I know that, Antonio. Pero ang sabi ni Letty, nakita niya si Asha. At nakakapagtaka rin, nakasabay nun ay pagkawala naman ng mga footage." Hindi natuloy ni Mrs. Baltimore ang sasabihin nang makita na naglalakad na papasok si Knight. Si Knight ang tipo ng walang pakialam sa mga usaping pangbahay. Pero sa pagkakataong ito, dumiretso ang kanyang tingin sa magulang. "Talking about Asha again?" Malamig nitong tanong. Nagkatingin na naman sina Mr. at Mrs. Baltimore. Medyo nagulat sa pakikialam ni Knight. Lalo't bihira lang itong makisawsaw sa mga ganitong klaseng bagay. "Yes, we're trying to figure out what to do with her," sagot ni Mrs. Baltimore. "You know, we trusted her. And now..." "So you actually believe Asha stole your necklace, Mom?" Putol na Knight sa sinabi ng ina. "Well," Letty said. Knight's expression hardened, disbelief painting his face. "Just because a maid tells you that another maid stole your necklace, you believe it right away?" Hindi naman makasagot si Mrs. Baltimore. Kaya si Mr. Baltimore nang sumalo sa sitwasyon. "Knight, we're not saying she's guilty. We just..." Again, Knight interrupted. This time, with more weight sa boses niya. "Mom, Dad, I've met a lot of people at my work. On the cruise, I've dealt with all kinds. Passengers, crew, investors, suppliers, and trust me, there are people who destroy others just for convenience. Just because someone says something doesn't make it true. What I'm trying to say here is, bakit hindi niyo isipin na baka sinisiraan niya lamang si Asha?" Parehong natahimik ang kanyang mga magulang. Para ngayon lang nila narinig ang ganitong tono sa sarili nilang anak. At syempre, mas shocking ito kasi si Knight ang tipo na hindi talaga nakikisawsaw sa mababaw na usapin o problema. And it's really hard to believe someone stole something without proof. Especially someone like Asha. Patuloy pa na Knight. Napakunot ang noon ni Mrs. Baltimore. "What do you mean someone like Asha? Hardworking? Quiet? Tries hard to avoid trouble? I watched her in the kitchen earlier." Sagot ni Knight, diretsong tono. "She was too shaken, too scared. That's not how a thief looks. That's how an innocent person looks when no one believes her." Mas lalo pang napatigil ang mag-asawa. Sa unang pagkakataon, may ibang perspektibong ipinakita sa kanilang anak at hindi ang casual, calm demeanor nito. "If you want to find out the truth," dagdag pa ni Knight, "you should start questioning the credibility of the person who pointed fingers first." Buong akala ni Asha ay tanging si Manang Mabel na lang ang kakapin niya sa mansyon.
Hindi niya alam na may iba pang naniniwala sa kanya. At kung malalaman niya lang kung sinong naniniwala sa inosente siya, tiyak na hindi niya na kailangang mag-alala. Sa gabing iyon, habang abala si Asha sa pag-ayos ng mga kubyerto sa kusina, biglang nag-vibrate ang kanyang lumang telepono na hindi niya mapalit-palitan dahil marami pa siyang ibang responsibilidad. Napahinto siya sa ginagawa. Hindi karaniwang tumatawag ang pamilya niya ng ganitong oras, kaya agad siyang kinabahan. Nilunok niya ang kaba bago sinagot ang tawag. Pagkabukas pa lang ng linya, maririnig na agad ang garalgal na boses ng kanyang ina. Nanginginig sa pag-aalala. Asha, anak, kailangan namin ng pera ngayon ng kapatid mo. Si Lito nasangkot sa gulo. Nabugbog at nasa ospital kami ngayon. Parang biglang tumigil ang paligid ni Asha. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Ha? Ano po? Paano po? Kamusta si Lito? Delikado po bang lagay niya? Sunod-sunod na tanong ni Asha. Nanginginig ang boses. Nasa loob pa rin siya. Hindi pa namin alam kung ano nangyayari sa kanya. Hindi namin alam kung anong gagawin. Wala na tayong pera, anak. Yung huling pinadala mo na ipambayad na namin sa utang doon sa palengke. Hindi ko nga alam kung paano tayo magbabayad sa ospital. Marahan niyang pinunasan ng tumutulong luha habang pilit na pinapalakas ang loob ng ina. Opo ma, magpapadala po ako. Huwag po kayo mag-alala. Gagawa po ako ng paraan. Pangako ko po, bukas na bukas may maipapadala na po ako ma. Maraming salamat anak ha. Pasensya ka na talaga. Huwag niyo po akong isipin. Ang mahalaga po ay maayos po ang lagay ni Lito. Pagkababa ng tawag, parang may mabigat na batong tumama at dumagan sa dibdib niya kahit hirap siyang makahinga. Buong magdamag hindi mawala sa isip niya ang nangyari. At ang sumapit ang umaga ay tila ba wala pa rin siya sa kanyang sarili. Malalim pa rin ang kanyang iniisip. Habang naghuhugas ng pinggan, habang naglilinis ng sala, habang nag-aayos ng laundry, ang mukha ng munting kapatid niyang duguan at nakaratay sa ospitalang paulit-ulit na sumusulpot sa isip niya. Paano siya makakapagpadala agad ng pera kung wala man lang siyang natirang kahit 100? Sumapit ang hapon at mabigat pa rin ang dibdib ni Asha. Habang pinapasok niya ang kwarto ni Knight para maglinis, halos hindi siya makahinga sa bigat ng problema. Tahimik na natutulog ang binata sa kama. Malalim ang hinga at mukhang kakauwi lamang mula sa kung saan. Dahan-dahan ang kanyang mga hakbang nang sa ganon ay hindi ito magising. Inilalapag niya ng marahan ng mop at basahan para siguradong hindi ito maistorbo. Habang pinupunasan niya ang bedside table, napatingin siya sa isang bagay na halos ikapigil ang tibok ng puso niya. Isang napakamamahaling relo at katabi nito ang ilang bundle ng pera. Hindi lang basta pera, sa tansya niya, mga nasa 1 milyon. 1 milyong nakapatong lang sa mesa. 1 milyong sobra-sobra pa para maresolba ang lahat ng problema niya ngayon sa buhay. Nanuyo ang lalamunan niya. Humihigpit din ang hawak niya sa basahan. Kailangan niya ng pera. Kailangan niya ngayon. Pero, hindi niya kayang gawin ang bintang sa kanya. Hindi niya kayang magnakaw. Hindi niya iyan kaya kahit kailan. Dahil malinis ang konsensya niya at pinalaki ng maayos ng mga magulang. Pinalaki siya ng mga ito sa paniniwala na kahit gaano mang kahirap ang buhay, ayos lang, basta wag lamang gagawa ng masama o magnanakaw. Pinikit niya ang kanyang mga mata, huminga ng malalim, at nagpatuloy sa pagpupunas ng mesa. Hindi pinansin ang salapi na parang hindi niya nakita. Nilampasan ng tukso na maaaring magligtas sa pamilya niya. Pagkatapos niyang maglinis, tahimik siyang lumabas ng kwarto. Wala man lang bahid ng pag-attempt na lumapit sa perang iyon. Hindi niya alam na sa sandaling lumabas siya ng silid. Tsaka naman minulat ni Knight ang mga mata at napangiti ang binata. Dahil sa isip ni Knight ng mga sandali iyon, ay tama nga ito ng pinagkatiwalaan. Pagkatapos niya sa lahat ng trabaho, naglakas loob na si Asha na makipag-usap kay Manang Mabel dahil sigurado siyang naghihintay na ngayon ng padala ang magulang niya.
Pagpasok niya sa loob ng maid quarters, nakita niya si Manang Mabel. Ito ang pinakamatagal ng kasambahay sa mansyon. Mahigpit at masungit ito sa ibang katulong, pero pagdating sa kanya, ay mabait ito. Manang, mahinang sabi ni Asha. Napalingon naman si Manang Mabel. Oh, bakit kanya ng itsura mo? Parang iiyak ka na naman. Sinabi ko naman sa'yo, diba? Huwag mo na munang isipin ang mga nangyayari. Huminga ng malalim si Asha bago nagsalita. Halos pabulong. May iba po kasi akong problema ngayon, Manang. Ha? Ano ba yon? Manang, pwede po ba akong mangutang sa inyo? Kahit na magkano po, basta may maipadala lang sana ako sa probinsya. Nabugbog daw po kasi ang kapatid ko. Nasa ospital po. Nako, ganun ba? Sagot nito na halatang awang-awa na sa kanya. Magkano bang kailangan mo, iha? Sa wakas, humulas ang bigat sa dibdib ni Asha. At doon niya naramdaman na kahit sa gitna ng gulo at bintang sa kanya, may isa palang taong handang tumulong. Nang gabi ngang iyon ay nakapagpadala siya sa kanyang pamilya. At syempre ay labis-labis naman ay naging pasasalamat sa kanila ni Asha. Kinabukasan, hindi pa man sumisikat ng husto ang araw, muling umugong ang sigawan sa loob ng mansyon. Mula sa maid's quarters pa lang ay rinig na ni Asha ang malakas na tinig na Letty. Malutong, matalim at nanggagalaiti. Pagbukas niya ng pinto, halos nagtaka siya nang makita niyang ang lahat ng kasambahay ay nakapaligid. At si Letty ay papunta na sa kanya na parang mabangis na aso, nakakagatin siya anumang oras. There you are, sigaw na Letty. At hindi pa man nakakalapit ng tuluyan ng itinutok nito ang daliri sa mukha niya. Magnanakaw. Ninakaw mo na naman ang pera ko. Napaatras si Asha. Napasinghap naman ng ibang kasambahay. O, wala akong kinuha. Nanginginig na sagot ni Asha. Hindi ko magagawa yun. Huwag ka na nga magsinungaling pa, Asha. Nawawalan ako ng pera at alam ko na ikaw ang pwedeng magnakaw nun. Sigaw na Letty. Alam kong desperado ka sa pera. Narinig kong kailangan ng pamilya mo dahil nasa ospital ang kapatid mo. Kaya siguro pati kasamahan mo ninanakawan mo na. Natigilan si Asha at unti-unti nang namuo ang luha sa kanyang mata. Ang sakit ay hindi dahil sa bintang, kundi sa paraan ng paghagis ni Letty ng salitang desperada. Para bang marumi siyang tao. Siguro, dala na rin na sobrang emosyonal pa siya sa lahat ng stress na dinaranas niya ngayon. Kaya hindi niya na rin napigilan ang kanyang mga luha. Hindi totoo yan. Sagot niya sa nanginginig na boses. Oo, at kailangan ng pera ng pamilya ko. Pero hindi ako magnanakaw. Nangutang po ako kay Manang Mabel. Hindi ko po ninakaw ang pera mo. Iniisip mo talagang paniniwalaan kita? Sabi ni Letty. Ang daling para sa'yo magdrama, no? Asha, nagpapaawa ka na naman dahil nahuli ka. Umikot ang tingin ng mga kasambahay. May ilan na naniniwala kay Letty. May ilan din na hindi na makatingin kay Asha dahil nahihiya. Pero isa lang ang sigurado. Wala ni isa ang pumoprotekta sa kanya. Narinig naman ng mag-asawang Baltimore ang kaguluhan na iyon, kaya agad siyang pinatawag at tinalama ang nangyari. At syempre, sinabi sa kanila ni Letty na ninakaw niya raw ang pera niya. Pinagtanggol naman ni Asha ang sarili, pero dahil nga sa may nakaraan pa siyang issue sa mga ito, tila walang naniniwala sa mga sinabi niya. Hanggang sa biglang bumukas ang pintuan, hanggang sa dumating si Knight na magkasalubong ang kilay at halatang hindi natutuwa sa kaguluhan na naman sa mansyon. Akala ni Asha ay magagalit din ito kaya naman nagulat siya nang lumapit ito sa kanya ng diretso at matalim ang tingin ng ibinato nito kay Letty na halatang natigilan at nasindak. Stop this woman! Nag-freeze si Letty. Ang buong mansyon ay napuno ng katahimikan. Tumingin si Knight sa mga magulang, pagkatapos ay kay Letty at ang huli ay kay Asha. Asha didn't steal anything. Mariin ito ang sabi. Knight, singhal ni Mrs. Baltimore. Don't get involved. No, Mom. His eyes hardened.
You're accusing her without proof. Again. Let me tell you something. Patuloy na Knight habang nakatingin kay Letty. I know she needs money. I heard her talking on the phone last night. Alam kong nasa ospital ang kapatid niya. Alam kong wala siyang pera. Napalunok si Asha. But despite the fact, dahan-dahang dagdag ni Knight, na nakita niyang nakalatag ang pera ko sa mesa, walang nakabantay, tulog ako sa kama. Tumingin ito kay Asha. She didn't steal it. She didn't even touch it. Even though she needed it more than anyone here. Muling nagsalita si Letty, nauutal. Pero sir, hindi naman po ibig sabihin nun na hindi niyo na ninakaw ang pera ko. Sa lahat po nang nandito, si Asha lang naman ang may kakayanan na gawin yon. Tsaka, paano po siya nakapagpadala ng pera sa pamilya niya kung wala nga po siyang pera? Sumingit naman si Manang Mabel. Ako nagpahiram kay Asha. Totoong nanghiram siya sa akin kagabi. Ibinigay ko kasi nangatog na yung boses niya sa pag-aalala sa pamilya niya. At kung tutuusin si Asha, kahit kailan hindi magnanakaw yan. Takot sa Diyos si Asha. At ni piso hindi niya kayang kunin, lalo na pag hindi niya naman pagmamay-ari. Alam ko na walang katuturan ng lahat ng paratang sa kanya. Natulala si Letty. Hindi na nakaisip ng maidadahilan. Letty, malamig na sabi ni Knight. I can easily ask all the security staff to restore the CCTV footage you deleted. Parang pinagsakloban naman ng langit at lupa ang mukha ngayon ni Letty. Lalong lumaki ang mata ng kasambahay at ganun din ang mga magulang na Knight. Yes, I saw you. Tuloy ni Knight. You entered the restricted CCTV office. I know what you were trying to do. Erase the evidence? Nanginginig ang labi ni Letty. You want to twist the story, so Asha looks guilty. But the truth is, it was you. You're behind all of this. Napasinghap ang lahat. Alam ko rin ang totoo na kasintahan mong isa sa mga security at siyang nagbabantay sa CCTV. Kaya malaya mong nagawa na pumasok doon para burahin lahat ng kuha ng araw na sinasabi mong pumasok ng kwarto ng aking ina si Asha. Wala kang kahit anong maitatago sa akin dahil alam ko kung anong totoo. So stop this while I'm still being nice to you. Labis ang galit ng mag-asawang Baltimore nang tuluyang mabunyag ang katotohanan. Ilang araw silang hindi mapalagay dahil sa sunod-sunod na gulong kinasangkutan ng kanilang mga kasambahay. At ang sentro ng lahat ay si Asha. Ngunit ngayong nasa harapan nila ang mga katotohanang hindi nila inaasahan. Naramdaman nila na para silang sinabuyan ng malamig na tubig. Nakatayo lang si Asha sa isang gilid. Tahimik na nakayuko. Samantalang sina Mr. at Mrs. Baltimore naman ay kapwa seryoso ang mga mukha. Si Knight naman ay nakasanda lamang sa isang upuan. Tahimik pero halatang nag-aabang sa magiging pasya ng magulang. At sa mga mata nito makikita kung hindi man nito magustuhan ang pasya ng magulang, ay tsak na makikialam ulit ito. At ito ang magpapasya na naaayon sa gusto nito. Sa gitna ng tensyon, isang kasambahay ang nanginginig habang nakatayo sa harap nila. Si Liza, isa sa mga pinakamatagal ng maid ng pamilya. Ngunit madalas ay tahimik at walang imik. At ngayong kailangan nitong magsalita, halatang halata ang kaba sa mukha nito. Sir, ma'am, nanginginig ang boses ni Liza habang nakayoko. Gusto ko lang po sabihin ang totoo. Ayoko na pong manahimik. Nagkatinginan ng mga Baltimore. What truth are you talking about? Tanong ni Mr. Baltimore. Huminga ng malalim si Liza bago nagpatuloy. Hindi po totoo na si Asha ang nagnakaw ng kwintas ninyo, ma'am. Tumaas ang tingin nito kay Mrs. Baltimore na halatang nabigla. Hindi niya po iyon magagawa. Hindi po siya magnanakaw dahil alam ko rin po kung gaano kabuting tao si Asha. Naniga si Letty na kanina pang namumutla nang tingnan nito si Liza na handa nang ibunyag ang katotohanan at lahat ng kasinungalingan nito. Si Mrs. Baltimore ay kumunot ang noo.
Then who did it? Sabihin mo nga ng diretso, Liza. Nagsimulang manginig ang balikat ni Liza. Si Letty po. Nakita ko po siyang kumuha ng kwintas niyo tapos pinalabas lang po niya na si Asha ang gumawa para matanggal si Asha sa trabaho. Suminghap si Asha. Hindi siya makapaniwala na may magtatanggol sa kanya. Si Knight ay napangisi. Hindi dahil natutuwa, kundi dahil sa wakas, lumabas din ang katotohanan. Si Letty naman ay nanlambot at parang nawala ng lakas ang tuhod. Hindi totoo yan. Ngunit ibinunyag ni Liza ang lahat. Ang kasamaan ni Letty at kung paanong natatakot lang si Liza na sabihin ang totoo kasi nga ay tinakot siya ni Letty dahil may utang siya dito. Pero ang totoo ay matindi ang galit at inggit nito kay Asha. What kind of behavior is this, Letty? Sigaw ni Mr. Baltimore. You framed an innocent girl? You almost destroyed her life. Napagulgol si Letty at tuluyang lumuhod sa sahig. Lumuluhang parang bata. Sir, Ma'am, I'm so sorry. Hindi ko po sinasadya. Nadala lang po ako. Naiinggit lang po talaga ako kay Asha dahil ang galing-galing niya po sa trabaho. Lagi niyo po siyang pinupuri. Hindi gumalaw si Asha. Tahimik lang siyang nakatingin sa sahig. Ayaw tingnan ng kahit sino. Si Mrs. Baltimore naman ay umiling ng dahan-dahan, puno ng pagkadismaya. You don't owe us an apology, Letty. Tumingin siya sa gilid kung saan nakatayo si Asha. You owe it to her. You ruined her reputation. You destroyed her dignity. And you made us believe lies about her. She's the one you harmed. At nakay-Asha ang pasya kung patatawarin ka niya. O di kaya ipakulong matapos ang lahat ng ginawa mo. Dahan-dahang lumapit si Letty kay Asha. Luhaang nakaluhod sa harapan niya. Asha, please, patawarin mo ako. Hindi ko na uulitin ang ginawa ko. Alam kong napakabait mo at hindi mo deserve ang ginawa ko. Tumingin dito si Asha. Pagod, sugatan, pero walang galit sa mga mata. Letty, mahina niyang sabi. Hindi ko maintindihan kung bakit mo ito nagawa sa akin. Dahil naging mabait naman ako sa'yo. Inaamin ko na nasaktan ako sa ginawa mo. Sinira mo ang imahe ko sa lahat. Pero pinapatawad kita. Dahil wala namang magagawa pang galit ko sa'yo ngayon na nangyari na ang lahat. Napatingin sa kanya ang lahat, pati na sina Mr. at Mrs. Baltimore. You're forgiving her? Tanong ni Mrs. Baltimore. Halatang nagulat. Tumango naman si Asha. Opo. Sa tingin ko naman po ay lahat ng tao deserve ang second chance para magbago at itama ang kanilang mga pagkakamali. At alam ko pong may pamilya siyang umaasa sa kanya. Ayoko pong may makulong dahil sa akin. Hindi ko rin gugustuhin na masira ang buhay niya. Napangiti ang mag-asawang Baltimore at inaamin na napahanga sa kabaitan ng dalaga. Si Knight naman sa kabilang banda ay tumingin kay Asha na may kakaibang ekspresyon. Parang higit pa sa paghangang pinapakita nito. Parang ngayon lang nito ang tunay na nakita kung gaano ang kabuti ang puso ng dalaga. Mr. Baltimore cleared his throat. Asha, what do you think should be Letty's punishment? We can terminate her, or we can send her to jail for framing you up. Nanginig si Letty at agad na napahikbi. Kita sa mga mata nito ang takot. Takot na mawala ng trabaho. Takot na mawala ng kabuhayan ng pamilya nitong umaasa sa kanya. Tumingin si Asha kay Letty, tapos sa mag-asawang amo. Sir, Ma'am, sa tingin ko po, tanggalin na lang po siya sa trabaho. Mas tama po yun kaysa ikulong. Alam ko po may mga umaasa pa sa kanya. At naniniwala rin po ako na hindi niya nauulitin to matapos ang lahat ng nangyari ngayon. Tahimik ang buong silid. Wala ni isang kumibo. Hanggang sa napangiti si Mrs. Baltimore at tumango ng mabagal. You have such a good heart, Asha. Your parents raised you well. At mula sa upuan, nagsalita si Knight.
Mababa ang boses pero malinaw. Be thankful, Letty. Mabait ang taong siniraan mo. Dahil kung ako lang masusunod, gusto kitang ipakulong nang mapagbayaran mo ang lahat ng kasalanan na nagawa mo sa kanya. Tama si Knight, Letty. Wika ni Mr. Baltimore. Magpasalamat ka kay Asha na ito lang ang parusa na gusto niya para sa'yo. Si Letty naman ay humagulgol ng pasasalamat habang dahan-dahang tumayo at tumingin siya kay Asha hindi bilang kaaway, kundi bilang taong labis niyang nasaktan. At ang mga mata nito ay punong-puno ng pagsisisi dahil sa uli ay hindi pa rin nagtagumpay ang masamang hangarin nito dahil ika nga nila, walang masamang nagtatagumpay. At mula nung araw na iyon, alam ng lahat sa mansyon. Hindi sila dapat namang husga ng basta-basta. At wala nang sino mang magtatangkang sirain ang pangalan ni Asha sapagkat napatunayan niya ng higit pa ang halaga niya kesa sa anumang paratang. Matapos ang nangyaring kaguluhan, ipinatawag si Asha sa opisina ng mag-asawang Baltimore. Bahagyang nag-aalangan siyang pumasok. Hindi sigurado kung anong sasabihin ng mga ito. Ngunit marahan siyang kumatok at pumasok ng sabihang, "Come in." Nasa loob sina Mr. at Mrs. Baltimore. Parehong seryoso ngunit may kakaibang lambing sa mga mata. Hindi tulad ng kahapon at nagdaang araw na puro galit at pagdududa ang naroon. "Sit down, Asha." Wika ni Mr. Baltimore. Umupo si Asha. Tuwid ang likod. Mahigpit ang hawak sa laylayan ng kanyang uniforme. Mrs. Baltimore spoke first. "Asha, we want to apologize." Nanlaki ang mga mata niya. Hindi inaasahan na maririnig iyon mula sa kanila. "We wrongfully judged you." Dagdag pa ni Mr. Baltimore. "And we didn't listen when you tried to explain. We let our emotions cloud our judgment." Huminga ng malalim si Mrs. Baltimore. "You trusted us, and yet we failed to give you the same trust." Marahang umiling si Asha. Hindi makatingin sa kanila ng diretsyo. "Hindi po, ayos lang po yan sa akin. Naiintindihan ko naman po kayo. Kung ako rin po nasa kalagayan ninyo, baka naniwala rin ako. Hindi ko naman po kayo masisisi." "But still," mariing sagot ni Mrs. Baltimore, "you didn't deserve any of that." Isang maliit ngunit taos-pusong ngiti ang lumabas sa labi ni Asha. "Thank you po sa paghingi ng tawad. Wala po akong galit sa inyo." At doon, tuluyan ang gumaan ang loob ng mag-asawa. Pagsapit ng hapon, napagdesisyon na ni Asha na kausapin naman si Knight. Maraming beses siya nang gustong pasalamatan ng binata kasunod ng ginawa nitong pagtindig para sa kanya. Ngunit ngayon lang siya naglakas loob. Makita niya ito nakaupo sa veranda, nakasandal sa upuang kahoy at nagbabasa ng dokumento. Dahan-dahan siyang lumapit habang may hawak na tasa ng mainit na kape. "Sir Knight?" Mahinahong tawag niya. Nag-angat naman ang tingin ng binata. Inilapag ni Asha ang tasa sa table. "Ito po ang kape niyo." Tumango naman ang binata. "Thank you." Ngunit hindi agad umalis si Asha. Nag-ipon muna siya ng lakas ng loob bago nagsalita. "Sir Knight, gusto ko po sanang magpasalamat sa ginawa niyo kanina. Kung hindi po dahil sa inyo, baka hanggang ngayon, iniisip pa rin nila na akong gumawa." Binaba ni Knight ang hawak na dokumento, tsaka tumingin sa kanya ng diretsyo. "You don't have to thank me. I simply told the truth. Ayoko lang talaga ng may inaapi. People shouldn't get away with hurting others." Tumango si Asha, ngunit tila may hindi pa ganoong nasasabi si Knight. At ilang segundo pa ay nagsalita itong muli. "But next time," seryoso nitong sabi, "I want you to fight." Napakarap si Asha. "Fight? Ano pong ibig niyang sabihin, sir?" Kinuha ni Knight ang tasa ng kape, ngunit hindi uminom. Tila kinakwento nito ang tamang salita na sasabihin. "I know a lot of people here mistreat you." Nito sabay tingin sa kanya. "And I hate seeing you just endure everything. I want you to fight back, Asha. Don't let them treat you like you're beneath them." "Pero," Knight leaned back.
crossing his arms. Alam kong hindi ka sanay lumaban o ipagtanggol ang iyong sarili kahit pa nasasaktan ka na. But you have to learn. You can't always be too kind. Some people take advantage of people like you. Yung sobrang bait, sobrang mahinhin, sobrang tahimik. Napayo ko si Asha. I'm not telling you to be rude, pagpapatuloy na Knight. I am telling you to defend yourself, to stand your ground. Kaya mong ipagtanggol ang sarili mo, Asha. Tumagal ang katahimikan kasi hindi niya alam kung anong isasagot niya. Tanging ihip ng hangin lang sa veranda ang maririnig. Do you understand? Tanong ni Knight. Hindi nakakawala ang tingin sa dalaga. Dahan-dahan namang tumango si Asha. Yes sir, I understand po. At sa unang pagkakataon, ngumiti sa kanya si Knight na tila ba proud ito sa sagot niya. Good, anito. Then, let's start from there. Nagpaalam si Asha matapos ang pag-uusap na ibig upang bumalik sa trabaho. Ngunit habang naglalakad siya palayo, hindi niya maiwasang maramdaman ang kakaibang ginhawa sa dibdib niya at isang uri ng ginhawa na dati hindi niya naramdaman. At sa veranda, sinundan siya ng tingin ni Knight. Para bang nag-iisip ng kung anong hindi pa nito sinasabi. Simula ng araw na ipinagtanggol niya si Knight, hindi na nawala sa isip ni Asha ang bawat salitang sinasabi nito. At doon din niya napagtanto kung gaano niyang hinangaan ng binata. Hindi lang dahil sa gwapo ito, masyado pang mababaw iyon. Hindi rin dahil kapitan ito ng isang kilalang cruise ship o dahil matalino o may respeto. At tila perpekto na sa lahat ng aspeto. Kundi dahil mabait ito, napakabait nito. At hindi nito tinotolerate ang mga maling gawain sa paligid nito. Isa iyon sa dahilan kaya pinakahanahangaan niya ang binata. Iyon ang tumata kay Asha. Hindi nagtagal, kailangan nang bumalik ni Knight sa trabaho. Sa ikalawang araw matapos ang insidente, maaga itong umalis sakay ng itim na kotse. Naka-uniforme at dalang mga gamit para sa panibagong voyage. 6 months. Sa pagkakaalam ni Asha, base lang sa mga naririnig niya, 6 long months na hindi niya ito makikita. Habang pinapanood niyang paalis ng sasakyan mula sa bintana ng mansyon, may kakaibang kirot ang nabuo sa dibdib niya. Hindi niya alam kung bakit. O ayaw niya lang tuklasin. Sa mga sumunod na araw, naging normal na muli ang takbo ng trabaho niya sa mansyon. Ngunit hindi mapigilan ni Asha ang sariling mapangiti sa tuwing naaalala ang tinig ng binata. Kung paano ito ngumiti at ang paalala nito sa kanya bago umalis. Habang nagwawali sa veranda isang hapon, napansin ni Manang Mabel na tila nakatitig lamang siya sa kawalan. May kakaibang kislap sa mga mata at maliliit na ngiti na hindi niya namamalayan. Uy, Asha! Tukso ni Manang Mabel habang nakahalukip-kip. Bakit parang ang laki-laki ng ngiti mo ngayon? Tila yata nasa ibang mundo ka na naman. Natauhan si Asha. Ha? Hindi po, Manang. Napataas ang kilay ng matanda. Nanunokso pa rin. Sus, ilang araw na kitang napapansin na ganito. At ngayon, kanina ka pa nakatingin sa sahig pero ngiti-ngiti ka. Kitang-kita ko rin ang kislap ng mga mata mo. Para bang may iniisip ka? Namewang ito pero hindi pa rin nawala ang ngiti sa labi nito. Baka naman may nagugustuhan ka na, ha? Mabilis na umiling si Asha, pero kita ang pamumula sa pisngi niya. Wala po. Wala naman po ako nagugustuhan. Talaga ba? Nang aasar pa rin ang umiti si Manang Mabel. Ang sigurado ako, iha, hindi kang umingiti ng ganyan kung wala lang. Napatungo si Asha. Hindi alam kung paanong magtago ng reaksyon. Manang naman. Umiling si Manang Mabel. Pero may lambing sa boses. Asha, wala namang masama kung sakaling may magustuhan ka. Babae ka, tao ka, at higit sa lahat, dalaga ka. Normal lang sa isang dalagang umibig. Huminga ito ng malalim, tsaka marahang hinaplos ang balikat niya. At tsaka ko, na kung sino man ang magkakagusto sa'yo o kung sino man ang magustuhan mo. Ngumiti si Manang Mabel. Swerte niya. Napakaswerte niya kasi mabait ka. Masipag ka at maganda. Napayo ko si Asha.
Napangiti ng mahinhin. Salamat po, Manang. Pero tandaan mo rin ito. Dagdag ni Mabel. Mas seryoso na ang tono. Wag na wag mong ibibigay agad ang lahat ng meron ka. Huwag kang magpapakatanga sa pag-ibig, Iha, para hindi ka masaktan. Napabuntong hininga siya. Opo. Nagpatuloy na siya sa pagwawalis. Ngunit hindi niya napigilan ang isip niyang muling maglakabay pabalik sa veranda. Sa araw na yon kung saan narinig niya kay Knight ang mga salitang hindi niya malilimutan. At sa kauna-unahang pagkakataon, inamin ni Asha sa sarili na may isang taong nagsisimula ng kumalabit sa puso niya. At iyon ay ang taong wala roon. Ang taong nasa gitna ngayon ng malawak na karagatan, si Knight Baltimore. Mabilis na lumipas ang mga buwan. 4 na mahahabang buwan mula nang umalis si Knight at muling tumahimik ang mansyon ng mga Baltimore. Sa pagdaan ng bawat linggo, unti-unting nasanay si Asha, pero hindi nawala sa kanya ang alaala ng gabing pinagtanggol siya nito. Isang hapon, habang naglilinis siya sa sala, biglang tinawag siya ni Madam Clara. Asha, may sasabihin ako sa'yo. Your Sir Knight will be home for a week layover. He'll be arriving the day after tomorrow. Uuwi si Sir Knight? Masaya siya pero hindi niya iyon pinahalata. Yes, sagot ni Madam Clara. Nakangiti naman ng bahagya. He needs rest before his next voyage. And since you're one of the most organized here, I want you to help prepare. Make sure everything is clean and ready. Opo, Madam. Ramdam niyang kabang hindi niya maipaliwanag. Mula noon, naging abala siya sa lahat. Sa pagpupunas ng bawat sulok, pag-aayos sa mga kortina, pagpapakinis ng sahig, pati ng pagpili ng mga bulaklak na ilalagay nila sa veranda para masiguro na maayos ang lahat at para na rin makapagpahinga ng maayos si Knight. Hindi niya maitatanggi, may excitement sa dibdib niya. Hindi niya rin iyon maipaliwanag. Kinagabihan, tinulungan pa niya si Manang Mabel na magplano ng pagkain dahil bukas ay darating na si Knight. Hindi niya man sabihin, nanginginig ang mga kamay niya sa sobrang anticipation. Hanggang sa dumating na nga ang araw ng pagbabalik ni Knight. Nang tumigil ang itim na SUV sa harap ng mansyon, si Asha ang piniling magsundo sa binata. Utos mismo iyon ni Madam Clara. Kaya huminga siya ng malalim bago bumaba at sinalubong ang binata, nakabubukas pa lang ng pinto sa SUV. Nang lumabas si Knight, nakaputing shirt lang ito at itim na jacket. Pagod, pero gwapo pa rin. Sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata. At para kay Asha, sandaling tumingin ang pag-inog ng kaniyang mundo. Welcome home, Sir Knight. Mahinahon niyang bate kahit pa sobrang kabado na siya. Tumango lamang sa kanya si Knight. Simple at walang emosyon. Thanks. May bahagyang kirot sa puso niya. Pero ngumiti pa rin siya. Tinulungan niya ito sa mga dala nito at ang binata naman inilagpasan na siya. Lumapit ito sa magulang at nagbeso sa ina. Habang naglalakad sila papasok sa mansyon, tinanong niya ang dala nito. Sir, gusto niyo po bang ako nang magbitbit ng bag ninyo? No, I got it. Malamig na sagot ng binata. Hindi iyon ang Knight na nakausap niya noon. Hindi iyon ang Knight na nagbigay sa kanya ng lakas ng loob. Bumalik siya sa pagiging distant, sa pagiging Captain Knight Baltimore. Hindi ang Knight na nakausap niya sa veranda. Right away, sir. Aniya pa rin at pilit na humiti. Of course, bulong niya sa isipan. Kasambahay ka lang, Asha. Don't forget your place. Nang dumiretso si Knight sa kwarto nito upang magpahinga, siya naman ang inutusan ni Madam Clara para ihanda ang pagkain. Asha, bring Knight some snacks. I personally prepare those dishes for him. Make sure everything is arranged nicely. Opo, ma'am. Dinala niya ang tray ng sandwiches, fresh fruits at isang tasa ng mainit na kape. Nakailang katok siya sa pinto ng kwarto nito pero walang nagbubukas sa kanya. Pero hindi naman ito nakalock, kaya naman binuksan niya na lang at pumasok sa loob. Nakita niyang nasa veranda ang binata pero nang maramdaman nito ang presensya niyang pumasok, lumingon ito sa kanya.
Tila ba hinihintay lang nito na lumapit siya. Lumapit siya dito habang ang titig ng binata sa kanya ay hindi na nawala. Dala ko pong merienda na inihanda ni ma'am para po sa'yo, sir. Kalmanteng sabi niya habang inilalapag ang tray sa mesa. Just put it there, sagot ng binata. Tumango siya at marahang umatras. Wala na ulit sinabi ang binata kaya nagpaalam na siya dito. Hindi naman ito sumagot at sa halip ay binaling na ang tingin sa malayo. Habang papalayo, kailangan niya pang paalalahanan ng sarili ng paulit-ulit. You have no right to feel hurt. Hindi ka niya kaibigan. Hindi ka espesyal sa kanya. You're just a maid. He stood up for once. And maybe, he doesn't even remember you did anything meaningful. Huminga siya ng malalim. Pilit pinapakalma ang puso. Pinili niya na lang na huwag magpaka-apekto sa nararamdaman at itinuon ang sarili sa trabaho. Tahimik ang buong mansyon ng hapong iyon. At tila, mas naging makapalang katahimikan sa ikalawang palapag, kung saan naman naroon ang kwarto ni Knight Baltimore. Gaya ng nakagawian, dala ni Asha ang tray na pinapahanda sa kanya ni Madam Clara para sa anak nito. Nakailang katok siyang muli sa pinto ngunit walang nagbubukas nito. Ilang beses niya ring tinawag si Knight pero wala siyang sagot na natanggap. May kakaibang kutob siyang naramdaman. Mabuti na lang at hindi ulit nakalak ang pinto kaya nagpasya siya na buksan na ito at pumasok sa loob. Ngunit pagpasok niya pa lamang, agad siyang napatigil. Madilim ang loob ng kwarto at ang lamig ng air conditioning ay tila nakadagdag sa biglaang kilabot na gumapang sa kanya. Binuksan niya ang ilaw at nanlaki ang kanyang mga mata. Lumapit agad siya sa king-sized bed. There lay Knight. Kahit malamig ang aircon ay pawisan nito. Pilit dumidikit ang buhok sa noo at namumutla ang mukha nito. Sir, mahina at nag-aalala niyang tawag, ngunit walang tugon. Lumapit pa siya ng dahan-dahan. Pagkabot niya sa gilid ng kama, inilapag niya muna ang dalang tray sa lamesa. Marahan niyang iniunat ang kamay at idinampi ang likod ng kanyang palad sa noo ng binata. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ang init. Hindi niya mapigilan ang pagkabog ng dibdib dahil sa labis sa pag-aalala. Si Knight na palaging composed at laging matikas, ngayon ay tila lantang gulay sa sariling kama. Sir, sobrang taas po ng lagnat mo. Bulong niya na puno ng pag-aalala. Sandali lang po ha, tatawagan ko po ang family doctor ninyo. Mabilis itong tumalikod upang tumakbo palabas. Pero bago pa siya makalayo, isang mainit na nangihinang kamay ang pumulupot sa pulso niya. Asha, humingal ang tinig ni Knight na halos paos. Don't. Napatigil siya. Napalingon at nakita ang pagmulat ng binata. Pero sir, kailangan niyo pong makapatingin na ng doktor dahil sobrang taas po talaga ng lagnat ninyo. No. Umiling si Knight. Mahina, ngunit matigas. Don't call anyone. Pero, Asha, tiningnan siya nito. I don't want my parents to know. They'll worry. And if they worry, they might not let me go back to the cruise. I worked too hard for that. So please, keep this between us. Hindi naman makaimik si Asha. May parte sa kanya na nakatatakot. May parte na nag-aalinlangan. Ngunit higit sa lahat, may parte na hindi kayang hindi sundin ang sinasabi ng binata. Tumango na lang siya. Okay, pero kailangan po kitang painumin ng gamot para bumaba ang lagnat mo. Binitawan ni Knight ang kanyang kamay na tila nakampante. Agad naman siyang bumaba sa kusina at nagdala ng gamot at isang baso ng tubig. Pagbalik niya ay bahagyang nakasandal na si Knight sa headboard ng kama nito. Sir, inumin niyo po muna ito. Knight closed his eyes briefly and obeyed. Thank you. Pagkatapos niya itong painumin, kinuha niya ang basin ng maligamgam na tubig na inahanda niya at binasa ang face towel. Marahan niyang pinunasan ang leeg nito, ang noo, ang braso at ang likod. Habang pilit pinapantay ang hinga, hindi niya alam kung bakit nanginginig ang kanyang mga daliri. Siguro dahil sa takot at pag-aalala, dahil ngayon niya lang nakita ang binata na ganito ang lagay. You don't have to do all that.
Mahina ngunit malinaw na sabi ni Knight. Nakatitig sa kanya kahit papikit-pikit pa. Pero, kailangan po ito para bumaba ang lagnat mo. At nang sa ganun na hindi po magduda si na ma'am. Knight's lips curved. Hindi napansin ni Asha ang ngiti sa labi nito dahil abalang-abala siya sa kanyang ginagawa. Matapos niyon, pinahiga niya ulit ang binata at sinabi na magpahinga na ito nang sa ganon ay gumaling na ito. Thank you, Asha. Narinig niya ang bulong ni Knight hanggang sa tuluyan ang mapapikit si Knight. At si Asha naman ay umupo sa gilid ng kama. Pinagmamasdan nito at nagbubuntong hininga ng may halong pag-aalala at pag-init ng dibdib na hindi niya maipaliwanag. Dahil mataas na ang lagnat ni Knight, hindi magawa ni Asha na iwan ito sa kwarto nito. Naisip niya na bantayan na lang muna ito hanggang bumaba na ang lagnat nito at hindi niya na lang namalayan na nakatulog na pa rin siya. Tahimik ang buong silid. Tanging mahina at pantay na paghinga ni Asha ang maririnig mula sa sofa, malapit sa kama. Hindi niya namalayan kung kailan siya bumigay sa antok at paulit-ulit na sinusuri ang temperatura na Knight. Pinapalitan ng basang tuwalya ang nasa noon nito at tiniyak na maayos ang lagay nito. Nang magising si Knight, bandang hating gabi, ang una nitong nakita ay ang malamlam na liwanag mula sa lampshade. Nagulat pa nga si Knight nang makita ang dalagang naroon pa rin at nakatulog na sa pagbabantay sa kanya. She's dead? Aniya sa sarili. Hindi niya inaasahan iyon. Hindi niya naman kasi inutusan ng dalaga na bantayan siya pero sadyang napakabait at maalalahanin nito. Kaya pinili pa rin ito na bantayan siya. Hindi niya naginising si Asha. Sa halip ay dahan-dahan siyang tumayo. Mas maayos na ang pakiramdam. Bagamat medyo nangihina pa rin, siya ka nagtungo sa banyo para mag-shower. Inaasahan na baka gumaan pa lalo ang pakiramdam niya pagkatapos. Paglabas niya, presko ng pakiramdam ng balat niya. Habang pinupunasan ng buhok gamit ang towel at lumabas ang kwarto upang kumuha ng tubig downstairs. Tahimik na sinara ang pinto upang hindi magising si Asha. Pagdating niya sa hallway, nasalubong niya si Manang Mabel. Halatang nagmamadali at may hinahanap. Oh, Sir Knight. Bati nito at bahagyang huminto nang makita siya. Manang, bakit gising pa po kayo? Inahanap ko po kasi si Asha, sir. Nakita niyo po ba siya? Buong araw ko na siyang hindi nakita sa mansyon eh. Hindi naman siya nagpaalam na aalis. Nag-aalala nga ho ako sa kanya. She's in my room, sagot ni Knight. She's currently resting. Huwag na po kayo mag-alala sa kanya. Napatigal si Manang Mabel. Nanlaki ang mata. Hindi naman nakapagsalita. At si Knight, bahagyang nag-angat ng isang kilay. Waring hindi big deal sa kanyang sinabi. Just let her rest, dagdag pa niya. She's tired, magpahinga na rin po kayo, Manang. Tumango na lamang si Manang Mabel. Hindi pa rin makapaniwala. Opo sir, sige po. Bumaba na si Knight sa kusina. Kumuha ng malamig na tubig at umakyat muli. Tahimik niyang binuksan ang pinto ng kwarto at muling pumasok. Nadatnan niya si Asha na nakatulog pa rin. Bahagya pang nakakunot ang noon nito na tila pagod at nananaginip. Napabuntong hininga siya. Hindi niya alam kung bakit parang may humihila sa kanya na tingnan nito ng matagal. She really stayed. The whole time. Kahit pa mukhang pagod din ito. Napaupo siya sa gilid ng kama. Binubuksan ang laptop at sinimulang sagutin ang mga naipong emails. Ilang minuto pa ang lumipas bago mapansin niyang kumilos ang dalaga. Marahang iminulat ni Asha ang mga mata. At nang tuluyan na itong magising at makita si Knight, bigla itong napabangon. Sir, mabilis itong sabi. Pasensya na po kayo. Hindi ko po namalayan na nakatulog na po pala ako. Ngumiti naman si Knight. It's okay. Thank you for taking care of me. Maayos na po bang pakiramdam ninyo, sir? May lagnat po ba kayo? Oh, I'm fine. Don't worry. Huminga naman si Asha ng malalim. Halata ang ginhawa, ngunit halata rin ang hiya sa sarili. Pasensya na po talaga kayo, sir. Nakatulog po ako. Hindi ko po napansin. Ngumiti si Knight. It's fine. Alam kong napagod ka rin kaya hindi na kita ginising.
I was actually planning na higa ka na sa kama but I think you might get uncomfortable kaya hinayaan na lang kitang matulog sa ganoong posisyon. By the way, thank you for taking good care of me. You did more than enough. Napatungo naman si Asha. Nag-init ang mukha niya at hindi malaman kung saan ibabaling ang tingin pero ang tibok ng puso niya ay hindi na maitatanggi. At si Knight, tahimik lang itong nakatingin sa kanya. Parang nakikita ngayon ang dalaga sa ibang paraan kesa kahapon. Mabilis na lumipas ang mga araw. Halos hindi na namalayan ni Asha na ang 1 week layover ni Knight sa Pilipinas ay tapos na pala. Sa isang iglap, parang dumaan lang ang mga sandali. Mga sandaling puno ng paunti-unting paglapit. Kahit pa may distansyang, hindi naman dapat tawirin. Sa loob ng isang linggo, kahit papaano, nawala ang ilang bahagi ng lamig na inakala ni Asha ay laging naroon. Hindi man sila nagkaroon ng mahabang usapan o ng malalim na koneksyon, sapat na para sa kanya ang simpleng pagtango ni Knight. Ang occasional good morning o ang mabilis pero genuine itong mga ngiti sa kanya. Sapat na iyon para pasayahin siya. Pero alam niya pa rin ang niya, empleyado siya, amo si Knight, at hanggang doon lang iyon. Hindi siya nag-expect ng higit pa. Masaya na siyang napapansin siya nito. Masaya na siyang hindi na siya invisible sa paningin ng binata. Nang dumating ang araw ng pag-alas ni Knight pabalik sa cruise, abala si Asha sa pag-aasikaso sa mga last minute na utos ni Madam Clara. Nang marinig niya ang tunog ng kotse na papalayo, may kirot siyang naramdaman. Hindi man matindi, pero ramdam na ramdam niya iyon. Hindi niya rin inaasahan na may mangyayari pagkatapos noon. Bumalik naman si Manang Mabel mula sa labas. May hawak na maliit ngunit eleganteng bouquet ng white tulips. Asha, tawag ni Manang Mabel, may kakaibang ngiti. Para sa'yo raw to. Napakunot ang noon ni Asha. Po, para po sa akin? Ngumisi si Manang Mabel. Iniwan ni Sir Knight bago siya umalis. Para siyang binuhusan ng malamig at mainit na parehong oras. Kumabog ang dibdib niya ng malakas. Halos manlamig ang mga kamay habang marahang iniaabot ang bouquet. May maliit na card. Maayos ang handwriting. Binasa niya ang nakasulat sa loob. Thank you for taking care of me when I was sick. And thank you for keeping it a secret from my parents. I'll see you soon. Knight. Tila may sumabog na fireworks sa dibdib ni Asha. Nakangiti siya at hindi niya napigilan. Isang ngiting puno ng kilig at pasasalamat. Pero bago pa siya tuluyang lamunin ng saya, biglang tumabi sa kanya si Manang Mabel. Nakapamewang, nakataas ang kilay, at may mapanuring tingin. Kung ganon, tanong na to na may halong biro at chismis sa tono. Ano kayo ni Sir Knight? Ha, Asha? Ano ang real score ninyong dalawa? Nanlaki ang mga mata ng dalaga. Wala pong ganon, Manang. Sigurado ka ba? Dagdag pa nito. Bahagyang sumisingkit ang mata habang tinititigan ng bouquet. Tumango si Asha at namumulang pisngi. Opo, wala pong ganyan. Nagpapasalamat lang po siya. Wala po talagang ibig sabihin yan. Huminga ng malalim si Manang Mabel. May lambing sa boses, pero may bigat din. Asha, masaya ako nagkakamabutihan kayong dalawa. Mabait na bata yung si Sir Knight. Hindi ako tutol, pero gusto ko lang ipaalala sa'yo. Tumingin si Asha. Alam na ang susunod ngunit masakit pa rin marinig. Amo mo siya. Mahinahon ngunit diretsong sabi ni Manang Isabel. Kasambahay ka lang. Hindi maganda kung masyado kang aasa. Ayoko masaktan ka. Unti-unting naglaho ang ngiti sa labi ni Asha. Hindi dahil nalulungkot siya kay Knight, kundi dahil totoong mga salita ni Manang Mabel. At mas masakit ang totoo kesa sa anumang katang isip. Tumango siya, pilit ng umiti. Naiintindihan ko naman po, Manang. Tinapik ni Manang Mabel ang balikat niya. May halong awa at pag-aalala. Mabuti naman kung ganon. Basta, ingatan ang puso, ha, iha? Nang sa ganon ay hindi ka masaktan ng sobra.
Sabay tiningnan nila ang bouquet at sa sandaling iyon, hindi na alam ni Asha kung dapat ba siyang matuwa o mas matakot. Lumipas ang ilang linggo at hindi talaga nawala ang ngiti sa mga labi ni Asha. Kahit gaano pa siyang kaabala sa paghuhugas ng plato, pag-aayos ng mesa, paglalaban ng mga bedsheets at pag-aalaga sa mansyon, palagi siyang may secret smile. Isang ngiti na nagsisimula sa puso at umaabot hanggang sa kanyang mga mata. Dahil iyon sa bulaklak na iniwan sa kanya ni Knight. Madalas siya iyong tingnan bago matulog. Iniingatan niyang hindi malanta agad. Para sa kanya, hindi lang iyon bouquet, kundi isang alaala ng kabaitan ng binata. Isang alaala na nagbibigay sa kanya ng inspirasyon araw-araw. Ngunit sa isang gabi, habang nag-aayos siya ng hapagkainan para sa mag-asawang Baltimore at sa dalawa pang kapatid ni Knight, nagbago ang lahat. Nakangiti pa siya nang ihain ng roasted chicken at wine sa harap ng pamilya. Tahimik at maingat bilang isang perpektong kasambahay. Pero na magsimula ang pag-uusap, para siyang unti-unting giniginaw kahit mainit ang paligid. So, bungad ni Mrs. Baltimore habang iniaabot ang wine glass. We really have to push with the arrangement. Knight is not getting any younger. Tumaas ang kilay ng bunsong anak na babae. Mom, you mean the marriage arrangement? I already talked to the D'Allegro family. Dagdag pa ni Mrs. Baltimore. Since pareho namang matatag ang pamilya natin, it's convenient and beneficial. And besides, magkakalala na rin sila ni Callie. They were lovers before, remember? Napahinto si Asha sa paglagay ng side dish. Parang may kumurot sa puso niya. Pero nagpatuloy siya sa trabaho. Dapat ay invisible lang siya at hindi nila mapansin na lihim siyang nakikinig sa usapan nilang pamilya. Nagpatuloy ang talakayan. Dad, tanong ng isa pang kapatid ni Knight, did you talk to Knight about it? Tumango si Mr. Baltimore. Kalmado at malumanay ang tinig. Yes, I did. And it seems like he doesn't have a problem with it. He said it's fine. Parang huminto ang mundo niya nang dahil doon. Knight does not mind. Knight is okay with marrying someone else. Someone perfect. Someone beautiful. Someone from his world. Gusto niyang hindi makinig, pero bawat salita ay parang pumapasok direkta sa kanyang dibdib. I honestly think it's for the best. Dagdag naman ni Mrs. Baltimore. Callie is well-bred, intelligent, and the families are close. They'll understand each other well. Tumawa ang bunsong kapatid. Knight always had a good taste anyway. At doon tuluyan ang bumagsak ang puso ni Asha. Pero hindi siya nagpahalata. Hindi pwedeng makita nila kahit anong emosyon sa mukha niya. Tinapos niya na ang trabaho at umalis na. Pero pagkatalikod niya, dahan-dahan nag-iba ang kanyang ekspresyon. Ang ngiti, nawala. Ang liwanag sa kanyang mata, napalitan ng lungkot na pilit niyang tinataboy. At nang sumapit ang gabi, natapos na ang lahat ng gawain pero hindi mahanap ni Asha ang sarili niyang makapagpahinga. Parang mabigat ang bawat paghinga niya. Lumabas siya sa maliit na balkonahe ng maid's quarters. Tumingin sa malayo at hinayaan ng malamig na hangin na haplusin ang kanyang pisngi. Ang bulaklak na iniwan ni Knight, iyon ang unang naisip niya. Ang card, ang ngiti niya nang mabasa iyon. Ang kilig na naramdaman niya, ang pag-asa, kahit kaunti lang. Pero ngayon, parang ang lahat ng iyon ay biglang naglaho. Tama si Manang Mabel. Mahinang bulong niya sa sarili. Halos hindi marinig ng hangin. Magkaiba kami ng mundo. Nakadama siya ng kirot. Hindi galit, hindi inggit, kundi lungkot na hindi niya dapat maramdaman. Hindi niya dapat pinayagan ng sarili na maghangad. Hindi niya dapat hinayaang tumibok ang puso niya para lang sa isang taong malayo sa kanya. Masyadong malayo. At ngayon, may ipapakasal na pala dito. Napalunok si Asha. Pinigilan ang sarili na maluha. Hindi siya dapat umiyak. Hindi niya kaano-ano ang binata. Kasambahay lamang siya.
Wala siyang karapatan pero ibang sinabi ng puso niya. Kaya marahang pumikit si Asha, huminga ng malalim at pinilit ibalik ang lakas sa sarili. Tama na, Asha. Hanggang dito ka lang. Bulong niya. Hindi pwedeng lumalim pa ito. At doon sa katahimikan ng gabi, sa ilalim ng mga ilaw ng mansyon na hindi kailanman magiging mundo niya, sinubukang kalimutan ang ngiting ibinigay sa kanya ni Knight, kahit iyon pa ang pinakaayaw niyang gawin. Lumipas ang mga araw na tila ba mabibigat na nakapatong sa dibdib ni Asha. Kahit anong gawing pagod niya sa trabaho, hindi mawala sa isip niya ang tungkol sa arranged marriage na nakatakdang ibigay kay Knight. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang usapan ng pamilya habang nagsisilbi siya ng hapunan, ang mga pangalan, ang plano, at ang malumanay pero matibay na tono ni Mr. Baltimore nang sabihin nitong wala namang tutol si Knight. Sinubukan niyang huwag pansinin ang kurot na naramdaman niya noon. Sinubukan niyang isipin na wala naman talagang rason para masaktan siya. Pero kahit ganun niya iyon itanggi, hindi mawala ang kirot sa sandaling maalala niya ang bulaklak na iniwan sa kanya ng binata. Isang simpleng bagay, pero iyon ang naging dahilan kung bakit araw-araw siyang nakakangiti. Isang maliit na paalala na, kahit sandali lang, napansin siya nito. Ngunit ngayong alam niya nang para na pala ito sa iba, mas mabuti nang hindi siya umasa. Kailangan niyang kontrolin ang sarili. Kailangan niyang pigilan ang puso niya. Dahil kung hindi, siya lang din ang masasaktan sa huli. Isang hapon, habang abala siya sa pag-ayos ng mga bagong pinalabang kortina, narinig niya ang marahan pero formal na pagtawag sa kanya. Asha, can I talk to you for a moment? Paglingon niya ay naroon si Mrs. Baltimore. Mahinahon ang tingin ngunit may kung anong lambing sa mga mata. Opo, ma'am? Tanong naman ni Asha habang lumalapit. Ngumiti naman ang ginang. Knight requested something para sa'yo. Parang may biglang sumaling hangin sa dibdib ni Asha. Po? Yes. He asked us to give you a cruise vacation. Napakurap si Asha. Halos hindi niya maintindihan. Ma'am, cruise vacation po? Para sa akin? Yes. Tugon nito. Tila natutuwa pa. Knight said you deserve a vacation. At napag-isip-isip din namin ng Sir Mo na tama naman siya. You've been working so hard this past months, so you need time to rest and relax. Para siyang napako sa kinatatayuan. Hindi niya iyon inaasahan. Si Knight, humiling para sa kanya at vacation pa? Ma'am, hindi ko naman po kailangan yon. Alanganing sagot niya. Marami pa po akong trabaho dito at hindi ko po alam kung... Mabilis siyang pinutol ni Mrs. Baltimore. Don't worry about the work, Iha. We'll handle everything while you're away. Wala kang dapat kung anong dapat ipag-alala. And Asha, hinarap siya nito ng mas mahinahon. Knight will be the captain of that cruise. And I'm sure he will look after you. Parang may kumalabit sa puso niya na hindi niya dapat maramdaman. Parang may sumibol na maliit na pag-asa na pinilit niyang lunurin. Hindi siya dapat matuwa. Hindi siya dapat umasa. Hindi siya dapat magbasa ng pangako mula sa ginawa ng binata. Pero bakit ganon? Bakit ang hirap pigilan ng sariling puso? Tahimik siyang tumango kahit nanginginig ang loob. Kung iyon po ang gusto ninyo, tatanggapin ko po. Ngumiti naman si Mrs. Baltimore. Tila nagaan ang loob. Good. I'm glad. Prepare your things in the next days. It will be good for you. Pagkaalis ng ginang, napahawak si Asha sa dibdib niya. Pilit pinapakalma ang tibok na ayaw maghinay-hinay. Hindi niya alam kung bakit iyan ginawa ni Knight. Hindi niya alam kung may ibig sabihin ba yon o simpleng kabutihan lang. At ayaw niya ring bigyan iyon ng ibang kahulugan. Pero habang unti-unting lumulubog ang araw sa bintana, ramdam niya ang pag-asang pilit niyang binabaon sa lupa. Hindi niya alam kung bakit iyon nangyayari at hindi niya alam kung paano niyang mapipigilan ang pag-asa sa puso niyang unti-unti na namang nabubuhay.
Para sa lalaki, hindi naman para sa kanya. Mabilis ang usad ng araw sa pag-alis ni Asha. Maaga siyang nagising upang ihanda ang ilang damit na maaari niyang dalhin. Sabay ng kaba ang paghalo ng saya at takot sa dibdib niya. Hindi niya alam kung bakit ganoon ang pakiramdam niya, pero malinaw sa kanya na ito ang unang beses na aalis siya para sa sarili niya. Nagpaalam din siya sa kanyang mga magulang at maging sila ay masaya rin para sa kanya kasi alam nila kung gaano siyang napagod sa pagtatrabaho. Inihatid siya ng mag-asawang Balthazar sa pantalan at habang papalapit sila sa napakalaking cruise ship na nakadaong doon, hindi naman maiwasan ni Asha na mapanganga sa lalaki at ganda nito. Parang hindi pa rin siya makapaniwala na isa siya sa makakasakay roon. At hindi dahil nagtatrabaho siya, kundi dahil may nagsabing deserve niya iyon. You don't have to worry too much, paalala ni Mrs. Balthazar habang hawak ang balikat niya. Enjoy your vacation, Asha. Dagdag pa ni Mr. Balthazar. You've earned it. Pinilit niyang umiti. Maraming salamat po. Hindi ko po ito inaasahan. Pagbaba niya ng kotse, nagulat siya nang biglang humarang sa landas niya ang isang pamilyar na figura na suot ang uniforme. Ang isang kapitan. May bitbit na clipboard at abala na sa pag-aayos ng arrivals. Pero agad itong tumingin sa kanya, si Knight. Napahinto siya sa pagkabigla. At bago pa man siya makabawi, ngumiti ang binata. Hindi iyon basta ngiti, kundi yung malawak at tunay na bihira niyang makita. Welcome aboard, sabi nito na may lambing sa boses na hindi niya inaasahan. I'm glad you're finally here. Kanina ko pa hinihintay ang pagdating mo para masundo kita. Hindi naman siya nakakibo agad. Sir Knight, kayo po pala magsusundo sa akin? Yes, sagot nito. I am the captain, remember? At ako ang nag-request na pumunta ka rito. Tinasan niya ito ng kilay habang umingiti palalo. Para bang natutuwa sa pagkagulat niya. Come on, sabi ni Knight. Let me help you with your bags. Kaya ko naman po, sir. No? Putol nito ng marahan pero matatag. I'll take care of it para hindi ka na mahirapan. At bago pa man siya makatanggi, kinuha na ni Knight ang maliit niyang maleta. Kinarga iyon ng walang kahirap-hirap at sabay silang naglakad papasok sa loob ng ship. Habang naglalakad, ramdam niya ang panakanakang tingin ng binata sa kanya. Ngunit hindi niya iyon matignan pabalik kasi nagwawala ang tibok ng puso niya at kinakabahan din siya dahil ito nga ang unang beses na nakasakay siya sa napakalaking sasakyang pandagat. Pagdating nila sa hallway ng crew cabins, huminto si Knight sa harap ng pintong mas malaki kesa sa inaasahan niya. This will be your cabin. Wika nito sabay marahang pinihit ang door handle. I requested a comfortable room for you since you're here to relax, not to work. Namangha siya nang makita kung gaanong kaganda at kalaki ang loob ng cabin. Hindi ko po talaga inaasahan. Hindi pa rin siya makapaniwala na magkakaroon ako ng bakasyon dito sa cruise po ninyo. Tumingin si Knight sa kanya, ngunit nang may lambing sa mga mata. Well, I talked to my mom, wika ni Knight, and asked if you're allowed to have a vacation. Because you deserve it, Asha. You deserve a rest. You've been working hard for the past few months. My mom always tells me how diligent you are. And I've seen it too. Nanuyo ang lalamunan niya. Hindi niya alam kung paano sasagutin niyon. Salamat po. Sambit niya sa wakas. Hindi ko po alam kung paano ko. You don't have to repay anything. Putol pa ni Knight. Nakangiti pa rin ng bahagya. Just enjoy this week. Think of this as a gift. Napayuko si Asha. Hindi masasabi ang tunay na nararamdaman niya. Isang linggo kasama si Knight sa cruise. Isang linggong wala ang distansya ng amo at katulong, kundi isang kapitan at isang bisita. At habang lumalalim ang ngiti ni Knight, habang pinagmamasdan siya, hindi niya alam kung bakit lalo siyang kinabahan. Hindi niya alam kung takot ba iyon o dahil unti-unti siyang nahuhulog sa isang bagay na hindi niya dapat maramdaman.
Pagsapit ng tanghali, naging mas tahimik ang buong cruise at mas gumaganda ang paligid dahil sa palubog na araw na nagbibigay ng gintong liwanag sa paligid. Malayo sila sa lupa at ang malawak na karagatan ang nakapalibot sa kanila. Kumatok si Knight sa pinto ni Asha, kaya agad naman siya nagmadaling lumapit doon at pinagbuksan ng pinto ang binata. Ang sabi kasi sa kanya ng kapitan kanina ay magpahinga muna siya pagkatapos ay ililibot siya nito sa cruise ship. "Are you ready?" tanong nito. Tumango siya. Kinakabahan pa rin siya pero nang makita ang ngiti ni Knight, yung tipong hindi niya masyadong pinapakita sa iba, parang gumaan ang pakiramdam niya. "Come on," wika nito. Lumabas sila ng deck at agad niyang naramdaman ang malamig na hangin mula sa dagat. Malakas ang hampas ng alon na tumatama sa cruise at sumasalubong sa ilaw ng barko. Hindi niya mapigilang humanga. Ang ganda! Manghang bulong niya. At habang nakatuon ang mga mata niya sa malawak na karagatan at sa palubog na araw, nakatuon naman ang tingin sa kanya ng kapitan na nasa tabi. Hindi niya napapansin, pero bawat paggiti, bawat paghanga ng kanyang mga mata, ay dahilan para mas lumambot ang mga mata ni Knight at sumupil ang ngiti sa labi nito. Nilibot siya nito sa buong cruise, mula sa main deck hanggang sa entertainment areas, viewing lounges, restaurants at iba't ibang pasilyo na sobrang gaganda. Parang bata si Asha na nasa unang adventure sa buhay niya at si Knight naman ang tahimik na bantay. Sinusundan ang bawat galaw niya na parang natutuwa na makita siyang nag-e-enjoy sa mga nakikita. "Captain, ang laki po pala talaga nitong cruise, ano? Nakakamangha lahat," sabi ni Asha, hawak ang railing habang pinagmamasa ng alon. "Pero, ang lahat ng to kayo nagmamanage?" "No, not just manage," sagot ni Knight na nakangiti. "I run it. Although may mga katulong naman ako cause I can't do it alone." Hindi niya naman maitago ang paghanga. "Ang galing niyo po, sir." "Knight," malumanay na tugon naman ng binata. "Call me Knight, we're not in the mansion." Nag-init ang pisngi niya kasi hindi naman siya sanay na i-address ang binata gamit lang ang first name nito. "Okay po, Knight." Sumupil naman ang ngiti sa labi nito. Tila ba nagustuhan nito ang pagbanggit niya sa pangalan nito. Maya-maya, inalalayan siya ni Knight papunta sa itaas, sa isang area sa secured at hindi basta pinapasok ng kahit sino. Pagpasok nila, namangha siya. "So, this is the cockpit," pahayag ni Knight. Pinapasok siya sa lugar na puno ng mga monitor, radar, navigation screens at control. Wow! Halos hindi siya makahinga. Ito palang nagkokontrol sa buong cruise? Yes, and tonight, you get to see all of it. Naglakad siya palapit sa mga switch at lights. Parang bata sa loob ng amusement park. "Oh, this is amazing." Habang nakatalikod siya at sobrang mangha sa nakikita ng mga mata, hindi niya naman namalayang nakatitig si Knight, yung tingin na puno ng kahinahunan. Pero may hindi maipaliwanag na init. Hanggang sa biglang may pumasok na 3 crew na naka-uniform din at nagkatinginan nang makita ang kanilang head captain na may kasamang babae. Bagay na bago lang para sa kanilang lahat. "Oh, Captain," tawag ng isa. Sino siya, Captain?" Nagkatinginan pang iba. Nakangisi na halatang mga asar. Knight cleared his throat at sumagot. Casual pero may kakaibang diin. "She's a friend." Napatingin siya dito. Hindi niya inaasahan niyon. Friend, hindi maid, hindi kasambahay, hindi employee. Friend. Iyon ang pakilala nito sa kanya. At doon na nagsimula ang pang-aasar. Friend ha? Ngisi pa ng isa. Ganito na pala talaga ang magkakaibigan ngayon, ano? "Kapitan, ngayon lang kami nakakita na nagdala ka ng babae dito sa cockpit." "Wow, special friend yata yan, Captain eh." Nagdrama pa ang isa nakahawak sa dibdib.
Captain, bakit di mo naman kami tinitreat ng ganyan? Hindi mo nga kami pinapansin dito kahit pa araw-araw tayong magkasama pero sa special friend mo, aba, ibang-iba ang trato mo. Tumawa ang iba at inasar pa sila. Nag-init lang lalo ang pisngi ni Asha dahil sa hiya at alam niya rin na pulang-pula na siya ngayon. Iyon nga ang dahilan kaya lalo pa silang inaasar ng mga ito. Stop teasing, Asha. Saway ni Knight sa kanila. Oh, Asha palang pangalan. Captain, parang familiar ah. Sabi ng isa, sabay tingin sa kanya. Nice to meet you, Miss Asha. Alam mo ba na, ikaw lang ang kauna-una ang babae na dinala ni Captain dito. Kaya tingin namin ay special ka, kaya VIP guest na rin ang turing namin sa'yo. I said stop teasing her. Saway ulit sa kanila ni Knight. Copy that, Captain. Umiling naman si Knight pero hindi na rin maitago ang bahagyang ngiti. Iyong ngiting pinapakita lang nito kapag hindi nito mapigilan. At habang naglalakad sila palabas ng cockpit, bulong ng isang crew ang umabot pa sa tenga niya. She must be really special. At hindi niya alam kung bakit, pero sa gabing iyon, ramdam ni Asha na parang unti-unting nawawala ang agwat na matagal niyang iniisip na imposibleng mabura. At pakiramdam niya ay napaka-special niya nga. Sa mga sumunod na araw sa cruise, hindi na talaga maikakaila ni Asha na alagang-alaga siya ni Knight. Para bang kahit saan siya magpunta, kahit anong oras ng araw, naroon ang presensya nito. Hindi man nakadikit sa kanya, pero laging nasa saklaw ng pangangalaga. Tuwing oras ng pagkain, si Asha ang palaging sinusundo nito. Dinadala siya ni Knight sa restaurant ng cruise, paharap sa mga mata ng mga crew, officer, at maging mga guests na hindi maitago ang pagkagulat. Nakasuot pa ito ng full captain uniform. May insignia, may authority, may tindig na kayang magpahinto ng mga crew sa kanilang ginagawa at ginagalang ng mga naroon. Pero he was there, preparing her food personally. Ako na, sabi ni Knight habang inaabot ang plate niya at nilalagyan ng ulam. Captain, kaya ko naman po. Knight, pagputol nito habang nilalagay ang sauce sa gilid ng plato. And again, you're on vacation, so let me do this. Hindi niya maipaliwanag kung bakit parang nahihiya siya at kinikilig ng sabay. Lalo pa't ramdam niya ang mga matang nakatingin sa kanila. Ang mga co-captain, officers, maging mga waiters ng restaurant ay palihim na nagtitinginan. Captain, parang may favoritism ka ata ah. Sa amin parang wala ka namang pakialam. Pero sa maganda mong guest, aba ibang-iba ang pag-aalaga natin ah. Biro pa ng isang senior crew, sabay tawa. Captain, baka naman gusto niyo rin po akong i-prepare ng lunch. Pahabol pa ng isa. Parang gusto ko rin matikman ang hinanda mo. Inilingan at bahagyang tinawanan lamang sila ni Knight pero hindi na pinagtuunan ng pansin kasi ang atensyon nito ay nasa kanya lang. Here, sabi nito sa kanya. Inalapag ang tray sa harap niya. Make sure to eat properly. At doon na naman naramdaman niya ang init sa pisngi niya. Hindi niya alam kung bakit ganito ang ka-attentive si Knight sa kanya. Pero ramdam niya na iba ito sa dati. Iba talaga. Kinabukasan, lunchtime, mag-isa lang si Asha kumain sa restaurant habang nasa duty pa si Knight sa taas. Tahimik niyang hinahalo ang soup niya nang may biglang umupo sa harapan niya. Isang gwapong guest, nasa late 20s, naka-white linen shirt at halatang mayaman. Hi, bati nito na nakangiti. I saw you the other day. I'm Lucas. Napatango siya at medyo nahihiya. Asha po. Oh, that's a beautiful name, sagot ni Lucas. So, are you traveling alone or are you single? Napasinghap siya. Hindi inaasahan ang diretsahan nitong tanong. I'm just having a vacation po. And yes, I am single. Where are you from? What do you do? Do you have a social media? Maybe we could... Pero bago pa siya makasagot, bago pa niya maabot ang bag niya para hanapin ang phone niya, biglang may huminto sa gilid ng table.
Matangkad, nakasuot ng pang-captain na uniform at may malamig na ekspresyon. Si Knight. Hindi galit, pero hindi rin basta neutral. May kakaibang bigat sa mga mata nito. She's with me. Simple lang ang sinabi nito, pero dama ang bigat nun, na maging ang ibang tao roon ay napalingon sa kanila. Ang ibang crew na nakakita at nakarinig ay mahinang nagtatawanan na may halong amusement at ang iba naman ay napapailing. Amazed din na makita ang ganoong side ng kanilang kapitan. Napalunok naman si Lucas. Halatang nagulat. Oh, I didn't know. Captain, I'm sorry. Malamig naman ito ang tiningnan ni Knight, kaya si Lucas ay tumanguna lang at tumayo na. Enjoy your meal, Asha. At nang makalayo ang lalaki, halos sabay na lumipad ang mga bulong at halakhak mula sa mga crew na nakapaligid. Uy, parang may nagsiselos na kapitan ah. Iba talaga magselos si Captain nang babakod bigla. Nagkatinginan silang dalawa. Ang pisngi naman ni Asha ay halos masunog na sa sobrang init. Si Knight ay naging kalmado. Naging kalmado ang ekspresyon at naupo ito sa tapat niya. Huwag mo nang pansinin ng mga yan, sabi ni Knight. Nang-aasar lang yan sila. Bahagya naman siyang ngumiti at saka tumango. Asha, wika nito na mas malumanay kaysa kanina. Next time, don't give your numbers to strangers. Sinamahan siya nito roon hanggang matapos siyang kumain at sakto naman ay tapos na siya nung may tumawag kay Knight dahil meron daw itong kailangang ayusin. Pag-alis nila, tuloy pa rin ang mga asaran. Habang si Knight naman ay abala sa trabaho, si Asha ay ine-enjoy ang kanyang bakasyon at hindi pa rin mawala-wala ang kilig na nararamdaman niya. Sa mga sumunod na araw, hindi na alam ni Asha kung paanong haharapin ang kakaibang pagbabago kay Knight. Talagang lagi itong may oras pagdating sa kanya. Nandoon ito palagi. Parang anino na hindi umaalis. Protektada siya nito. Binabakuran at parang ayaw na may ibang lumapit o makipag-usap sa kanya. Kapag may ibang crew na lalapit para mag-offer ng tulong, bigla na lang sumusulpot si Knight at sasabihin, I got it. Kapag may guest na magtatanong sa kanya kahit simple lang, naroon agad si Knight sa gilid niya. Kapag nasa restaurant siya, he would personally check on her. At dahil doon, hindi maiwasan ng ibang crew na isipin na talagang nahumaling na ang kanilang kapitan. Siyempre, meron ding mga nalungkot dahil napakarami din ng mga nagkakagusto kay Knight pero masaya pa rin naman sila para sa kanilang kapitan. Sigurado ako, hindi na yan friendly lang, sabi ng isa pang crew. Hindi naman ganyan ang aksyon ng mga magkaibigan tsaka obvious naman na nagfi-feeling si Captain. Grabe, kita mo yun. Sinalo ni Captain lahat ng service para sa kanya. Aba, iba pala talaga ma-inlove tong si Captain Akala natin wala siyang interes sa mga ganyang bagay kasi kailanman hindi siya naging interesado sa mga guest o crew. Pero meron pala talaga siyang inuuwian. Kung hindi pa sila, ibig sabihin malapit na yon, sabi naman ng isa. Sigurado na niligaw na yan si Captain. Tas sunod yan cruise or beach wedding na. Narinig naman niya ni Asha, paminsan-minsan. Hindi man direkta, pero sapat na para kantsawan ang puso niya. Pero siya mismo ayaw niyang mag-assume. Ayaw niyang mag-expect kahit pa sa kabila ng lahat ng pinapakita sa kanya ni Knight. Ayaw niyang bigyang kulay ang lahat dahil paulit-ulit niyang pinapaalala sa sarili ang narinig niyang usapan ng pamilya ni Baltimore tungkol sa arranged marriage ni Knight. Hindi pwede. Bulong niya sa sarili tuwing gabi. Hindi pwede. Hindi dapat. Pero kahit ilang beses pilitin, kahit ilang beses niyang iwasan ang tinitibok ng puso niya, para bang mas lalo lang itong sumusuko. Parang hila-hila siya sa direksyon ni Knight. At doon siya natatakot. Isang hapon, naglalakad siya sa hallway ng cruise. Nakatingin siya sa paligid. Malalim ang iniisip. Nang may biglang tumigil sa harap niya, pag-angat niya ng tingin, nakita niya ang isang babae. Matangkad, sobrang ganda. Naka-sundress na mukhang sosyal at may dating. Sa katunayan ay mukha itong sikat na artista. Hi! Bati ng babae.
May malumanay pero confident na ngiti. You're Asha, right? Po? Yes po, ako po si Asha. Paano niyo po nalaman ang pangalan ko? Oh, I'm Callie. Pakilala nito. Friend ni Knight? Napatigil siya. Kung ito si Callie, ibig sabihin, ito ang soon-to-be fiancé ni Knight. Ito ang babaeng nakatakdang ipakasal dito. Hindi niya lubos akalain na nandito rin pala ito. Muntik na pa naman siyang mag-expect. Napansin agad ni Callie ang unti-unting pagbago ng ekspresyon niya. Yung pagtataka, pag-aalala, at bahagyang lungkot na biglang sumulpot sa mga mata niya. Natawa si Callie ng mahina. Parang inaasahan na ang ganoong reaksyon. Oh, that expression, sabi nito. I guess you know about that arranged marriage thing, don't you? Natigilan si Asha. Ha? Kasi po, narinig ko lang po pero... It's okay. Ngumiti si Callie. Let me save you from overthinking. There's nothing going on between us. Knight and I are just good friends. As in literal, walang halong romance. Nanatili siyang nakatingin dito. Hindi alam kung anong isasagot. The arranged marriage was planned 3 years ago. Tuloy ni Callie. Our parents thought it would be convenient since we grew up together. Tumango si Asha. Hindi alam kung dapat pa siyang matuwa o lalo pang kabahan. But a year after that, sabi ni Callie, tumikim ito bago nagpatuloy. Knight changed his mind. Napakanot ang noo ni Asha. Bakit po? Callie smiled. Isang ngiti na parang alam na nito ang lahat. Isang ngiti na walang bahid ng pang-aasar o pagmamataas. Isang ngiti ng isang babaeng sigurado sa lugar sa buhay at hindi takot sa katotohanan. He fell in love. Sagot nito. Kanino? Napalabas niya ang tanong bago niya mapigilan. You. Sagot ni Callie. Diretso na walang pag-aalinlangan. Knight fell in love with you. Nanlaki ang mga mata ni Asha. Me? Po? Ay hindi po. Baka po nagkakamali lang kayo. Isa lang naman po akong... Maid? Putol ni Callie. Pero hindi ito bastos. Tumango siya at nahihiya. Oh babe, come on. You are not just a maid. You're that captain's whole world. He's so in love with you. That's exactly the reason why he backed out from that arranged marriage. Sabi ni Callie habang nakangiti. Because he realized he couldn't enter a marriage with someone he didn't love. When the person he fell in love with was someone else. Napatigil si Asha. Hindi siya makapaniwala at hindi rin alam kung anong i-react. You didn't know, didn't you? Dagdag pa ni Callie. He's been in love with you for more than 2 years now. He's just a coward. When it comes to feelings, ayaw niya ng complications. Ayaw niyang guluhin ka. And he was so afraid na baka matakot ka o ma-pressure. But it's true. All these years, it has always been you. Hindi naman makapagsalita si Asha. Parang nabingi siya sa bigat ng revelasyon. Parang may luha na gustong pumatak pero hindi niya alam kung dapat ba siyang umiyak sa saya o sa takot. Callie finally stepped closer. Mahinang hinawakan ang braso niya. Alam mo, Asha, minsan, people like Knight fall in love silently, deeply, and painfully. But that doesn't make it any less true. So, kapag nagtanong ka kung bakit siya protective, bakit siya over-attentive, bakit ganun siya tumingin sa'yo, now you know the answer. Hindi pa rin siya makasagot. Hindi lubos maisip na matagal na siyang nagugustuhan na Knight. And trust me, the way he looks at you, he never looked at me like that. Sabi pa ni Callie. Halos nakatulala lang si Asha. At sa wakas, napagtanto ni Asha. Hindi pala siya nag-iisa sa nararamdaman niya. Hindi pala siya nag-iisip lang. Hindi pala siya nag-a-assume ng walang basihan. Knight has been in love with her all along.
Hindi pa man tuluyan nakakaalis si Callie, nakatalikod pa lamang ito at ilang hakbang pa lamang nalalayo nang biglang bumukas ang pintuan sa kabilang hallway at lumitaw si Knight. Suot pa rin ang uniforme at may hawak na isang bouquet ng puting lilies at rosas. Huminto agad si Knight nang makita ang dalawa. "Callie?" Gulat na tawag nito. "You're here?" Ngumiti naman ng malawak si Callie. "Perfect timing," sabi nito na nakatingin sa hawak na bouquet ni Knight. "Congratulations." Nagulat si Knight nang mapagtanto kung anong ibig sabihin ng sinabi ni Callie at agad itong napatingin kay Asha na tulala pa rin. "Callie," mahina ngunit may diin ang tono ni Knight. "Did you tell her everything?" Tumawa si Callie, yung tawang parang naaasar pa. "Well, someone has to do it," sagot nito. "You're taking forever, Knight." "As in forever." "Callie, come on," putol na to. "I've been waiting to attend a wedding ceremony. Pero hindi sa ating dalawa, okay? I want to attend your wedding with a woman you actually love." Si Knight naman ay numula. Rare, extremely rare na makita itong ganon, na kahit si Callie ay nabigla. "And don't worry," dagdag ni Callie. "Whether you confess today or not, that's up to you. I'm just giving you the push you obviously need." Tumuloy na si Callie. Tinapik ang balikat ni Knight na parang isang kapatid na nang aasar sa nakakatandang kapatid. "Good luck, Captain," bulong nito habang palayo. "You're gonna need it." Pagkaalis ni Callie, naiwan ang katahimikan sa hallway. Nakatingin si Knight kay Asha. "Asha?" tawag nito. Pero nang tinawag ulit siya ni Knight, marahan siyang nag-angat ng tingin at doon niya nakita ang kaba sa mga mata ng binata. Hindi ito yung confident captain na palagi niyang nakikita. Hindi ito yung Knight na siguradong sigurado sa bawat kilos. Ito yung Knight na vulnerable. Lumapit si Knight sa kanya. Mabagal, parang natatakot na baka tumakbo siya palayo. Pagdating nito sa harapan ng dalaga, maingat itong iniabot ang hawak na bulaklak sa kanya. "For you," mahina nitong sabi. Tinanggap naman iyon ni Asha. Nanginginig pa ang kamay. Huminga ng malalim si Knight at parang nag-ipon ng lakas ng loob. "Asha, may sinabi ba si Callie na masama sa'yo?" Tanong nito na halatang nag-aalala. Umiling siya. "Wala naman po." Dahan-dahan tumango si Knight. Parang nabunutan ng tinik. Bago muling tumingin sa dalaga pero ngayon, diretso nang walang iwas. "Good," bulong nito. Kasi I want to be the one to explain." Humigpit ang hawak ni Asha sa bouquet. "I wasn't able to admit my feelings right away," simulang sabi ni Knight. "Because the situation was complicated. I didn't want to drag you into something messy." Hindi siya sumagot. Ang puso niya para nang gustong tumalon palabas sa dibdib niya sa sobrang pagwawala. "I initially agreed to arranged marriage with Callie," pagpapatuloy pa ni Knight, "because it was an agreement between our parents. I didn't think too much about it then. But as soon as I realized that I was falling in love with someone else, I knew I couldn't do it. I decided to cancel the wedding." Sabi ni Knight na mas malumanay na ngayon. "And tried to pursue the person I truly want." Tumingin naman ito sa kanya. Diretso, tapat at puno ng emosyon. "And that person was you, Asha. Pero hindi ko magawa na guluhin ang mundo mo dahil alam ko may iba kang priority at inuuna mo ang pamilya mo. So, I waited. I distanced myself for the past year. I kept it to myself. Pero ngayon, hindi ko na kaya magtiis pa." "Knight," mahina niyang bulong. Lumapit pa si Knight, halos isang hakbang na lang ang layo. "I've been in love with you for years," bulong nito. "I try to hide it,
I tried to ignore it. I tried to bury it. But I can't anymore. I like you so much. And I'm in love with you. More than what you think. Umangat ang kamay ni Knight at para marahang hawakan ng kamay niya. Asha, maingat na sabi nito. Is it alright if I court you? Napatitig siya sa binatang kaharap niya. At sa unang pagkakataon, hindi niya pinigilan ang sarili. Hindi niya pinigilan ang puso niya. Tumango siya ng mabagal pero tiyak. Oo, sagot niya na mahina pero malinaw. At doon napangiti si Knight. Kitang-kita sa mga mata nito ang saya at kung paanong mukhang nabunutan ito ng tinik. The kind of smile a man only gives to the woman he loves. Sino nga bang mag-aakala? Sino mag-iisip ng isang dalagang simple, masipag, mahiyain at laging ang pamilyang inuuna ay matagal na palang iniibig ng kapitan na isang cruise ship. Ang amo niyang halos hindi niya matinag sa taas, sa galing, sa yaman at sa mundo nitong lubhang malayo sa kanya. Pero minsan sa mga lugar na tila ba napaka-imposible, doon pala sumisibol ang pag-ibig na hindi mo kailanman inaakalang mag-iiyo. Pagbalik nila sa Pilipinas, pinaalam na ni Knight sa magulang na nililigawan niya si Asha. At ang nakakagulat, alam na pala iyon ng mag-asawang Baltimore. Matagal na, sadyang sinusubok lang nila ang dalawa. Madalas palang napapansin ni Mr. Baltimore ang paraan ng pagtingin ni Knight kay Asha tuwing nasa paligid ito. Hindi lang appreciation, hindi lang kindness, kundi isang klase ng pagtingin na hindi mo maipaliwanag, kundi isang salita lang, pagmamahal. Parehong tinanggap, sinuportahan at minahal ng mga magulang na Knight si Asha bilang bahagi ng pamilya nila. Makalipas ang ilang taon, nagaganap sa isang napakagandang simbahan ang momentong matagal na palang nakatadhana. Ang kasal nila. Nakasuot si Asha ng pating wedding gown na mas lalong nagpatingkad sa ganda niya at bumigani sa magiging asawa niya. Si Knight naman, halos hindi matanggal ang ngiti sa labi habang nakatayo sa altar. Parang natutupad ang pangarap na matagal nitong iniingatan. You may now kiss the bride. At doon nagsimula ang buhay nila bilang mag-asawa. Hindi man sila perpekto. Hindi man nila nabura ang lahat ng pinagdaanan nila, pero bawat araw na kasama nila ang isa't isa ay patunay na ang tadhana ay mahusay magsalat ng kwento ng habang buhay na pag-iibigan. At ang kwento ni Knight at Asha, isang paalalang hindi mo kailangang maging mayaman, mataas o espesyal para mahalin ang totoo. Minsan, sapat na ang puso. At doon sa isang tahanang puno ng tawanan, paglalambing at pagmamahal, doon nila pinagpatuloy ang kanilang buhay. Together, forever. At tunay na masaya. And with that, they lived happily ever after. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.